Uy, tanong ko lang, 2026 na, sinasabi ng gobyerno ang inflation lang ay 2.4% at ang GDP naman daw ay tumataas. Pero bakit feeling mo pa rin broke ka? Sweldo mo nasa 15K hanggang 40K. Pagkatapos ng 15 at 30th, wala nang natitira. Grocery, tumataas, transportation, tumataas din. Renta sa bahay, pero ang sweldo, parang stuck pa rin. Kung ikaw yan, ito ang video na kailangan mo ngayon. Ibubunyag ko sa iyo ang 7 pinakamalaking financial mistakes na ginagawa ng karamihan na nagpapanatili sa atin na broke kay 2026 na. Real talk, walang sugarcoat at may solution pa. Wag mo nang skip, tara. Alam nyo ba, kahit inflation nasa 2% hanggang 2.4% lang nitong unang months ng 2026, food prices at utilities pa rin ang sumasakit. GDP growth noong 2025 mabagal sa 4.4%. At marami pa rin ang walang nararamdamang improvement. Karamihan sa atin, average sweldo nasa 15K to 40K range pa rin ang sweldo ng ordinaryong Pilipino. Resulta, paycheck to paycheck pa rin. Walang savings, punong-puno ng utang. Ako rin dati ganito. Sweldo, papasok, agad nauubos sa kailangan at panggastos. Hanggang sa mapagod ako at magbago. Ngayon, tutulungan ko kayo kung paano iwasan ang mga pagkakamali na yan. Tatalakayin natin ang 7 financial mistakes na dapat iwasan ngayon pa lang para magkaroon ng financial glow up sa 2026. Una, hindi nyo sinusubaybayan ang pera nyo. Bahala na mentality. Hindi nyo alam kung paano napupunta ang bawat piso. Resulta, 20 to 30% ng sweldo napupunta sa maliit na bagay na hindi nyo napapansin. Daily snacks, subscription or impulse buys. Solution, isulat lahat ng gasto sa loob ng 30 days. Makikita nyo agad kung saan nasasayang ang pera nyo. Pangalawa, walang budget o mali ang budget. Maraming gumagamit ng come what may o sweldo pa lang ubos na. Solusyon, gamitin ang modified 50, 30, and 20 rules para sa Pilipinas. 50% sa needs, pagkain, upa, kuryente at transpo. 30% naman sa gusto mo. At 20% sa savings at utang bayad. Kung 30K ang sweldo mo, mandatory 6K na savings muna. Ikatlo, walang emergency fund. Kapag may sakit, repair o nawala ng trabaho, diretso utang agad. Ang solusyon dito, may target ka munang 3 to 6 months ng basic expenses. Ilagay sa digital banks na may 4 to 6% interest. Simulan kahit 500 pesos kada sweldo. Ikaapat, sobrang utang lalo na high interest. Credit card, 3% monthly, 5-6, lending, BNPL na feeling libre pero may hidden cost. Maraming nahuhulog sa debt trap dahil easy approval. Ang solusyon dito, gamitin ang debt snowball. Bayaran muna yung pinakamaliit na utang para magka-momentum, tapos atakihin ng malaki. Ikalima, mamaya na ang investing. Iniisip na kapag may extra na lang pero walang extra kailanman. Ang solution dito, pay yourself first. Pagpasok ng sweldo mo, agad ilipat ang 10 to 20% na savings o investment. Simulan sa Pag-ibig MP2, ika-6, lifestyle inflation o porma gastos. Nataas sweldo ng konti, bumili agad ng bagong phone, mas magandang damit o mas madalas sa labas. Resulta, same level pa rin ng broke. Ang solution dito, mag-set ng no-spend challenge kahit isang linggo. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? Ikapito, hindi namumuhunan sa sarili. Stuck sa low-skill job, hindi nag-aaral ng bagong skills. Sweldo stagnant dahil stagnant din ang kakayahan. Ang solusyon dito, invest in yourself. Online courses sa digital skills, freelancing, or English improvement. Yung pinakamalaking investment, ikaw mismo. Pwede mong taasan ang sweldo mo sa susunod na 1 or 2 taon. Tara, i-recap natin. Una, walang tracking ng gastos. Pangalawa, walang budget. Pangatlo, walang emergency fund. Pang-apat, sobrang utang. Pang-5, mamaya na sa investing. Pang-6, lifestyle inflation. At pang-7, hindi nag-i-invest sa sarili. Karamihan sa atin broke pa rin sa 2026 dahil sa mga maliliit na desisyon na inuulit-ulit. Pero pwede mong baguhin yan simula ngayon. Marami nagsimula sa ganitong sitwasyon at ngayon stable na, ikaw din kaya. Kung nakarelate ka sa video natin, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video natin ngayon. Kaibigan, hanggang sa muli, kita-kits.